Okay, so next, no? Again, this problem is taken from November 2024 Civil Engineering Licensure Examination. Situation, refer to the diagram shown. Calculate the value of W based on the following conditions. Um, Based on figure A, the given length is 6 meters. RA is 4.05 kilonewtons. Correction lang, this is RB. No? RB, 9.45 kilonewtons. MA is 5.4 kilonewton meter. And MB to. MB is 8.1 kilonewton meter. So, pinapahanap yung W. So, sa figure, meron tayong fix, tapos merong triangular load dun sa buong beam. So, pinapahanap lang ito. Sa number 1, given to mga data na. So, isulat ko lang dito, ano? I-drawing ko lang dito. Ito ay 6. Ito ay 4.05. Ito ay 9.45. Yung moment sa B, 8.1. Yung moment sa A, 5.4. So, the question is, what is W, no? So, dito sa unang tanong na ito yung given sa number 1, actually madali lang yan. Dahil para makuha mo lang yung W dyan, edi mag-moment ka lang kasi given na lahat eh. 'Di ba? Given na to, given na to. Kumbaga, pag tinignan mo yung free body diagram netong beam, given lahat, reaction, given lahat. So, ito lang nawawala yung load. Kaya pwede ka na lang mag-moment, no? Okay, o di kaya actually pwede rin mag-summation of forces, no? Mas madali nga yung summation of forces actually. Pero just in case, no, ang naisip mo moment kasi medyo nape-pressure ka na mag-moment kasi may binigay na moment, no? But anyway, tingnan natin. Summation of moment sa A is equal to 0. Napili ko lang yung A ha, pero pwede rin naman sa ibang location. Sa moment sa A, assume natin na counterclockwise positive. So we have 5.4 counterclockwise, we have 8.1 na clockwise. Walang moment yung 4.05. Ito meron. 9.45 ang moment arm ay 6 tapos counterclockwise. And then what else? Yung syempre yung triangular load. So 1/2 base times height. Tapos dahil dito ako nagmo-moment sa A, ang layo ng centroid nun ay 2/3. 2/3 ng 6. Okay, ang rotation niya ay clockwise. And from there, we can easily solve for W. So, 5.4 minus 8, 8.1 plus 9.45 times 6 minus 1/2 times 6 times 6 times 2/3 times X. Okay, so that gives us 4.5. And we already have an answer for number 1. Okay? Or, sabi ko nga, pwede naman summation of forces Y is equal to 0. Ito mas madali. Okay? So, RA, pataas. RB, pataas. Tapos, yung triangle, pababa. So, 1/2 base times height equal to 0. So, ito mas madali ito. Okay, you will get the same. 4.5. Okay? So, pwede yun, no? Kayo bahala dyan, sa number 1. Next, based on figures A and B, you're given a different data. Okay, so different data. So, wala ko iba pang figure ha, para hindi na magulo. So, sa number 2 dito tayo. May number 2. Ang binigay sa atin sa number 2 ay yung L daw 10. So, 10 naman to ngayon. Tapos, yung X, 4.803 sa ito. Obviously, yung X is location ng point of zero shear, no? Tapos, V1, actually typo yan. Dapat VA yan. No?
VA is 9.23. Ayan. So for number 2, we are asked again, ano yung W? Yun pa rin yung tanong, ano yung W? No? So para makuha yung W dito, kailangan medyo alam natin yung concept eh. Kasi pagka hindi, medyo mahihirapan tayo dito. So ang concept niyan, ganito. Una, dito sa binigay na shear, hindi ba kung ano to, yun din yung reaction dito. No? Kasi wala namang ibang force na nandun, kundi ito lang. So, ibig sabihin, based doon sa concept na yon, itong 9.23 happens to be also this reaction. Okay. Another point is that kapag ka pinroject natin to doon sa beam, no, yung ibig sabihin niya, yung shear dyan, zero. No, yung shear dyan, zero. Kasi point of zero shear to eh. Okay? At dahil doon, ang gagawin ko ngayon para ma-solve yung W, magme-method of section ako. Kakat ko to, isolate natin yung kaliwa. Bakit kaliwa? Kasi yun yung meron tayong reaction, yung kaliwa. Pwede naman yung kanan, kaya medyo mahirap, na. So, kapag kinat natin yung kaliwa, ito yung makikita natin. May reaction dito na 9.23. Tapos meron ditong triangular load. Okay? Ito ay 4.803. Tapos may moment dito na hindi natin alam. Tapos may moment din dito na hindi natin alam, pero alam natin maximum yan kasi ito na yan eh. Okay? Tapos ang alam natin dito, yung shear dito, zero. Okay? Tapos ito, tawagin lang muna natin na y kasi hindi yan W. Pero yung y na yun, pwede naman ma-solve. So kapag ka sinolve natin yung y, take note na itong triangle na to ay similar doon sa malaki. Okay? So, y over 4.803 is equal to, yung malaki, W over 10. So, therefore, yung y natin is 4.803 over 10 of W. Okay? So, ngayon, para maiwasan natin yung mga moment for this section, magsa-summation of forces na lang ako. Pag nag-summation of forces ka, tignan nyo, masasolve mo na yung W kasi yun na lang yung magiging unknown. So, 9.23, paakyat. Walang shear. Tapos, eto pababa, no? Minus 1/2 base times height. Yung height natin is yung y. So, yung y natin is ito. Ayan. And that is all equal to 0. So, therefore, you can solve for W. So, that gives us 8. Okay? Hence, our answer here would be letter A. Okay? Next, based on figures A, B, and C. So, ganun ulit. Given na naman tayo ng mga moment, tsaka L, tsaka X. So, let me just have another figure. Okay, so guys, kopyahin ko lang dito yung mga given, ha? Ang given ay, ito ay 10. Ito ay 50, negative 50, kaya tama lang naman kasi nasa baba. Tapos ito naman ay negative 75, so nasa baba rin, kaya negative. Tapos, yung X daw, 5.48. Ayan. Tapos tinatanong pa rin W. Ano yung W? Okay. So, number 3 to, no? Unang-una, kung ang negative moment dito ay 50, hindi ba ito rin yun? Tama? So, ito ay 50 din. Ito ay 50 din. Okay? Ano pa? Um, in this scenario, wala tayo no mga forces. No, wala tayo ng mga forces. So wala tayong RA, wala tayong RB. Pero alam natin yung location ulit ng point of zero shear. So ibig sabihin dito, zero yung shear. So ibig sabihin, pwede ulit tayong mag-attempt na mag-method of section dito. Tapos assume natin yung kaliwa. So tingnan na natin ano, kung magagana. So meron ditong RA. Meron ditong moment sa A, which is alam natin na 50. Lagyan ko na ng value.
Okay, tapos meron ditong triangular load. Yung shear dito ay 0, tapos meron ditong moment. Okay? Tapos ito ay 5.48. Okay? So, ito yung problema ko kapag dumiretso ako dito. Ang problema dito, pag nag-summation of forces, bago yun, no? Di ba ito ay y? Tapos parehas lang naman yung length kanina. Kaya masasabi ko na pag nag-ratio proportion tayo, ganito rin yung lalabas. Parehas lang naman kasi sila na 10. Okay? So, yun nga lang, hindi 4.803, kundi 5.48 over 10 times W. So, in terms of W na yung Y, no? Pag nag-ratio proportion tayo. So, again, ang problema ko dito, pag nag-summation ako ng forces, wala akong RA. Okay? So, wala rin yung W. So, unknown parehas. Pag nag-summation naman tayo ng moment, kahit saan ka mag-summation ng moment, although meron ito, wala ka naman ito. Okay? So, ano ang pwede pa nating ibang gawin bago tayo mag-proceed dito? So, pwede tayong tumingin dito so sorry, ano pala to ha? 75. Okay? So, pwede tayong tumingin doon sa buong figure dito. Total, meron ka ng end moments dito. Okay? So, actually, we can solve for RA, okay, by taking moment at B. Now, we can solve for RA by taking moment at B. So from whole beam, let's take summation of moment at B. Okay? Pag nag-moment tayo sa B, assume natin counterclockwise. So 50 minus 75. Tapos yung RA ng moment arm ay 10. Ang rotation ay clockwise. So minus. Tapos yung triangle. So 1/2 base times W. Ang moment arm naman nito from B is 10 over 3. Okay? So ulitin ko, no? 50, 75, yung reaction ni A, tas yung ito. Yun lang naman. Tas ito pala ay counterclockwise of plus. So, all equal to 0. So, dito guys, yung RA, masosolve natin in terms of W, which is good, no? Kasi minimize yung unknowns natin. Okay, so tingnan natin, no? Um, negative 50, kapag tingnan, hindi na. 50 minus 75, okay, over 10. So, that's 2.5. Okay, plus, ito naman, 0.5 times 10 times 10 over 3 over 10. Kaya may over 10 kasi di-divide ko pa ito eh. So, 5 over 3. Okay, again, if you solve for RA, ha? So, now that I have the value for RA, balik ako dito. Ay, balik ako dito. Ang RA ko pala, negative 2.5 plus 5 over 3 W. So, dahil meron na ako nun, I can now solve for W by simply taking summation of forces. No, bakit forces ang napili ko? Kasi pag nag-moment ako, meron akong hindi alam na moment eh. Pero pag nag-forces tayo, ang unknown mo lang, yung RA naka-in terms ng W, tapos yung Y naka-in terms din ng W. So you can solve for W, no? So left section. So from left section, let's apply summation of forces Y equal to 0. So we have RA, pataas. And then we have pababa na yung ano, ito, area niyan. So 1/2, base is 5.48, height is Y, which is 5.48 over 10 W. And that's it, no? All equal to 0. Kasi wala naman tayong shear. And from here, we can solve for W.
Okay, so that gives us, hold on a second, double check ko lang. Tama naman, double check natin. So this is negative 2.5, 5/3. Um, this is 5.48 over 10 double. So 1/2 base times height. Tama. Okay, so that should be 15.14. So tama naman, 15.14 kilonewton per meter. Okay, so the answer here, actually dapat 15 ito eh. 15, no? So dapat 15 yung sagot. Okay, for this situation. Okay, so that's how we solve this problem.